One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yon. So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa inyo lahat. Naka-yellow ako kasi Monday. Alam nyo, pag Monday kasi dito sa Thailand, kailangan ay naka-yellow. Di ba? Ang bongga. Kaya ganyan ako kaganda. So, eto na. Syempre, marami tayong chika ngayon. Pero syempre, bago tayo chumika, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga tumututok dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Kapon ka. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At saka syempre kay Christine Ann Perez na laging maganda. O, di ba? Dapat Christine Ann Perez may bayad ka na sa akin kasi lagi kitang nababanggit dito. Charot! So, yan. At eto na. Marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Michelle D nagsalita na marami kasing nagsasabi na ito nga daw si Michelle D ay hindi man lang daw sinalubong si Shayness doon sa airport nang dumating dito sa Pilipinas. So 6 na araw daw itong si Shayness dito sa Pilipinas pero Michelle D hindi daw nagpakita. Pero paliwanag ni Michelle D kanina sa kanyang interview, ito daw yung kauna-unahan na magkikita sila ni Shayness after ng Miss Universe. So hindi niya na daw nasalubong sa airport dahil sa hectic schedule ni Michelle D. So ako naiintindihan ko kasi nga naman nakita naman ninyo si Michelle D na sobrang payat na sa walang tigil ang lagari niya sa punta doon, punta dito, gawa doon, gawa dito. So non-stop talaga. And then, siguro gustuhin man niyang salubungin itong si Shayness sa airport nung dumating, wala talaga busy talaga ang Michelle D. Pero, syempre, hindi pa kakawalan ni Michelle D na aalis si Shayness na hindi sila nagkikita. Kaya ngayon ay may pa-event itong si Shayness at syempre, Michelle D nandoon na. So, yun. So, finally, magkikita na sila. Kaya sa mga intrigera dyan, ayan na guys. So, magkikita na sila. So, be happy na lang para kay Michelle D at saka kay Shayness. Kasi nga, so sobrang hectic na schedule. Kaya, ngayon lang talaga mamimit ni Michelle D itong si Shayness. O, diba? And then, kahapon, nagkaroon nga ng parada itong si Shayness dito sa MOA Arena na talaga naman naging emotional ang lahat para kay Shayness. Kasi nga, alam mo yon yung talagang naiyak talaga dahil nga syempre siguro namimiss na talaga ni Shayness na umuwi ng kanyang bansa at magkaroon ng homecoming. So napakasakit nga naman. Parang sa sarili mong bansa hindi ka nila mabigyan-bigyan ng homecoming. Samantalang dito sa Pilipinas, Shayness, you're a welcome. So ako nabighani naman ako doon sa part na yon kasi syempre, di ba, parang alam mo yon na parang nakakatuwang isipin kasi at least, di ba, nabigyan natin ng magandang parade, nabigyan natin ng warm welcome. So, for sure, naging memorable ito kay Shayness, di ba? At ito ang intriga. Kung inisnab nga ba ang Philippines? Kasi si Shayness ay pupunta sa susunod niyang destination ay India at doon kasama si Kun An. Kaya maraming nagtataas ng kilay na inisnab nga ba ni Kun An ang Pilipinas? So yung iba sinasabi nila natatakot daw si Kun An pumunta sa Pilipinas kasi daw baka daw dumugin siya ng maraming Pilipino dahil nga sa nangyari noong Miss Universe na move on, move on. Pero ako ang tingin ko naman, wala naman sigurong ganon. Siguro naman love pa rin tayo ni Kun An talaga. At malay nyo, ngayon, bumawi na sila sa Miss Universe. Kaya dapat talaga
magpadala tayo ng bonggang-bonggang kandidata para si Kunan ay matuwa at maipanalo niya ang ating manok sa Miss Universe. So yun, so maraming naloloka kay Kunan. Pero ako naman parang tingin ko naman kung dumating si Kunan, wala namang mga ganong eksena. Eh di sana naparade pa siya yesterday, di ba? Eh di sana nakaupo din siya doon at nagkakaway ng ganon. So sayang Kunan, kung pumunta ka sa Pilipinas, kasama ka sa parada. Pero ayun nga, so syempre naloka naman tayo na sa India, pupunta ka sa Pilipinas, ayaw mo, mainit. So yun. Pero kung ano man yung dahilan ni Kunan, ay dahilan niya na lang yon. At intindihin na lang natin, baka meron siyang importante na aayusin o aasikasuhin dito sa Thailand, di ba? So yan, congratulations sa Miss Universe kasi successful ang punta ni Shayness sa Pilipinas, and for sure hindi niya makakalimutan yung magandang memory na naibigay natin kay Shayness. Diba? So, mabuhay ka, Shayness. See you on your coronation night. So, yan. And then, next is Beatrice Luigi Gomez, umarangkada kanina bilang host dito nga sa Runway Challenge ng Miss Universe Philippines. So, alam naman natin na si Beatrice Luigi Gomez ay isa sa mga pinakamagaling pagdating sa rampahan. Akala ko nga kanina magpapasample siya ng bonggang-bongga, pero hindi niya ginawa yon. Anyway, so kung ang pag-uusapan natin, kamusta siya bilang host? Bongga, panalo ang isang Beatrice Luigi Gomez. Talagang masasabi natin, star quality talaga ang beauty na meron siya, at masasabi ko talaga na magaling talaga ang isang Beatrice Luigi Gomez. Mabuhay ka at salamat sa pagpresenta mo ng Pilipinas sa Miss Universe na inabot mo talaga ang top 5, diba? So yon, bongga yan, forever yan na top 5 siya sa Miss Universe. Level niya si Shanxi Supsup, diba? Ganon! So yon, sabi ko nga sayang no, sana si Michelle D din. Kasi karapatan ni Michelle D talaga makarating sa top 5 sa Miss Universe. Pero ito ang bongga kanina, syempre yung runway challenge. So yung runway challenge ng mga kandidata na talaga naman ikinaloka natin ng bonggang-bongga. At masasabi ko, grabe yung mga girls ha. So yung reaction ko, panoorin nyo na lang dun sa Sambrusas Crown. And of course, bukas magkakaroon tayo ng live para sa talakayan kung sino ang top 10 ninyo, di ba? But ako, happy ako doon sa mga nakita ko. Ang galing ni Pampanga talaga. Diyos ko, grabe ha, Pampanga. So si Pampanga, isa sa mga nakikita ko, nako, nanganganib ang mga kandidata dahil kay Pampanga. Kanina, Diyos ko, yung presensya ni Pampanga, talagang oh my God, ang ganda niya, ang ganda-ganda, at yung presensya niya talaga nandoon talaga. So parang nafe-feel ko si Pampanga, isa sa mga magiging tinik talaga sa laban na to. So, grabe. Si Atisa Manalo, well, good performance naman si Atisa Manalo. And then talagang masasabi ko, iba din yung ipinakita ni Atisa kanina. At masasabi natin na talagang, palaban. Si Baguio, Diyos ko, naloka ako kay Baguio. Talagang grabe yung mga pitik talaga ng mga paa. At grabe ang kutis ni Baguio. Ang ganda. Sabi ko nga, kung totoo na magkakaroon ng Miss Grand dito sa Miss Universe Philippines, I think I choose Baguio. Na koronahan to ng Miss Grand. Grabe. Pang-alay kay Nawat. Ewan ko kung hindi siya maloka kay Baguio. Bukod dun sa maganda na, ay panalo talaga ang orahan. So, winner ang eksena ni Baguio. Talaga, diba? And then, stand out din kanina si Christy Magcari. Grabe. Winner na winner din yung eksena kanina ni Christy Magcari. Talagang naloka din ako sa kanya ng bonggang-bongga performance level. Ayun yung hinahanap ko sa kanya. Yung may paikot-ikot pa siya na gano'n. Diba? So, si Atisa, maganda din yung lakad ni Atisa. Ang nakita ko kay Atisa overall, talaga, to be honest, beauty queen. Ayun lang. Yung nakita ko sa kanya, hindi ako na parang na-amaze doon sa, hindi ko naramdaman yung presensya doon sa sa lakad. Pero ang naramdaman kong presensya niya, yung beauty na meron siya, talagang as in talagang naloka ako ng bonggang-bongga. In fairness naman kay Atisa, talagang so, ayun, sila yung mga nakita ko na parang winner. So, lumalaban din ng Stacy, di ba? Diyos ko, Stacy, talaga yung hair, flowing. Di ba? Si Bacoor medyo sa akin
nag-e-expect ako sa kanya na mas papalo siya dito, pero parang feeling ko, soso lang yung ipinakita niyang performance kanina. Hindi ako masyado na-amaze, yung ganon. Pero nandoon naman na parang, okay, magaling, di ba? So, pero na-amaze ako kay Pampanga talaga na parang, wow, ang ganda ng lola mo. Talaga yung reaction ko sa kanya, oh my God, oh my God. Tapos siguro na-overwhelm ako doon kay Pampanga. Tapos nag-expect ako, next is Quezon Province. Kaya lang, pagdating kay Quezon Province, parang may something missing na nakulangan ako. Pero yung beauty talagang sabi ko, wow. Maganda yung execution, maganda yung lakad. Kaya lang yung energy kasi na parang, ayun yung parang nakulangan ako, yung power. So, hindi ba katulad nung kay Pampanga na very powerful yung dating at saka yung kay Baguio. Pero si Australia, oh my God! Diyos ko, nanlalamon din ang floor. Si Stacy kanina, parang naumay factor ako dun yung padahan-dahan niya na gano'n yung labas. Parang sabi ko, wag niya nang gamitin yun, parang hindi na nakakatuwa. Pero performance, beauty, talagang check na check. So, yan. Ay, nako, sino pa ba? Madami pa eh. Bukas talakayin natin yan. So for now, yan lang yung maibibigay ko. So eto nga, ang sabing gano'n, nanalong Miss Dominican Republic si Miss Celine Santos. So malakas ba ang laban niya sa Miss Universe? Ay, to be honest, yes, successful ang 4th runner-up noong 2022 bilang 4th runner-up Miss International at ngayon nga, isa na siyang Universe. International to Universe rather, o di ba? So talagang pinanalo niya kanina yung corona ng Miss Dominican Republic, di ba? Yung Miss Universe Dominican Republic 2024. At talagang masasabi ko, hoy, in fairness, may laban sila sa Miss Universe. And then, eto pa, syempre, hinihintay ng lahat ang pagpanalo ni Atisa Manalo ngayon dito sa Miss Universe after nga manalo ni Dominican Republic. At hindi lang yon, hinihintay din si Miss Peru. So, dalawa pa ang hinihintay. Malapit na malalaman na natin sa Pilipinas kung eto nga ba ay si Atisa Manalo, di ba? And then, of course, eto pa, sa isa pang chika, ay nako, si Miss Elena Gomez, magiging katapat ni Celine Santos dito sa Miss Universe. Sino daw yung mas malakas? Ako para sa akin ha, parehas silang malakas. Kasi ito din si Elena Gomez, ay Elena Marquez, sorry. Ito kasi si Elena Marquez ay talaga namang masasabi ko, ay palaban din to. At hindi mo rin to basta-basta talagang di ba? Kasi at para naman sa sumunod na chika, Elena Marquez ng Venezuela at Miss Celine Santos ng Dominican Republic magtatapat sa Miss Universe. Sino sa tingin ko daw ang malakas? To be honest ako, para sa akin, parehas naman silang maganda. Pero mas maganda talaga si Dominican Republic kasi Diyosahan ng beauty ni Dominican Republic. Alam mo, para siyang si naalala ko, si Amelia Vega na morena type. Alam mo yun, yung height, body, oh my God, 2.0 again ni Amelia Vega sa Miss Universe. So, I think, malaki yung chance nila talaga masungkit din ang corona ng Miss Universe. Pero, etong dalawang Venezuela at saka Dominican Republic, parang feeling ko kaya nilang makarating sa top 5. So, abangan natin yan. Diyos ko, nakakaloka na ang Miss Universe. So, Philippines, sino ang itatapat natin dyan? So, alam na. And then, of course, kamusta naman ang top 5 natin na nakuha dito sa Up Close and Personal Interview. So, personal interview ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre, botohan to. So, ito yung sinasabi ko na pasalamat na lang din tayo at nabigyan din ng chance talaga yung iba. Kasi diba, kung iisipin mo, parang ang hirap din naman. But, unlucky pa rin natin kasi yung mga ganitong botohan. So, umaangat yung iba. Si Hawaii, pumasok na naman. So, nung kahapon, pumasok siya sa swimsuit challenge, ngayon nandito na si Hawaii. So, ibig sabihin, malakas si Hawaii sa botohan ha. And then si Iloilo, syempre, pasok din si Iloilo. Noong nakaraan challenge din, nandito din si Iloilo. So, ngayon, nandito ulit si Iloilo. Congratulations, Iloilo. Si Quirino, nakakaloka. Si Quirino, actually, maganda din yung kwento. Kasi,
talagang nagulat din ako na may 3 anak na pala siya. Pero natuwa ako kasi at least nakapasok siya sa spot na to. Congratulations, Quirino. And then, of course, Quezon Province na ganun din. Nakadalawang lusot na rin. At ngayon, nandito si Quezon Province. At of course, welcome, Taguig. Si Taguig nakakatuwa kasi nakapasok din. Pero in fairness naman sa kanilang 5, deserve naman nila. Wala naman akong masabi kasi talagang ang bongga din, di ba? Kung iisipin mo, etong 5 to ay winner na winner din. So maganda ang interview dito ni Iloilo, maganda din yung kay Hawaii, maganda din yung kay Quirino, kay Quezon Province at Taguig. So lahat sila maganda, kaya deserve nila. So deserve din naman ng iba na makarating sa spot. Kaya lang, sabi ko nga, iboto ninyo yung kandidata ninyo. Huwag tutulog-tulog kasi syempre, tulungan natin sila. Kasi syempre, dito lang naman talaga malalaman natin yung laban ng isang kandidata. Kaya ano pang hinihintay nyo? Boto na. Diba? Paano bumoto? Pumunta kayo sa apps ng Miss Universe at nandoon ang mga boto challenge nila. So, pwede din kayo bumili ng boto doon kung gusto ninyo. But congratulations sa nakapasok sa top 5 dito sa close up or up close interview at personal interview ng mga kandidata sa Miss Universe Philippines. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo talagang pupuka na talaga ang labanan ng Reyna? At tingin ba ninyo, game changer nga ba ang Miss Universe? So please comment, Miss Universe Philippines, so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!